Kahit wala pa raw sa exciting part ng kanilang presentation, klaro na sa prosekusyon na nambudol umano si VP Sara sa kanyang confidential funds. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Senado. Isaiah. Willard, 15 kahon ang bitbit ng prosekusyon na naglalaman ng mga umunoy dokumento at resibo kaugnay sa maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential funds. Ayon mismo, Willard, sa prosekusyon, unti-unti nilang ipakikita sa publiko kung paano nagkamali si VP Sara sa paggamit ng pondo. Nagsisimula pa lang po tayo. Antayin niyo po yung mga magaganda pang parte ng aming presentation. Panimula pa lang ng talakayan sa confidential funds, pero klaro na raw sa prosekusyon na nambudol si VP Sara. Klaro, nung binigay po sa kanya itong pera na to, pinagkatiwalaan ng taong bayan, hindi po niya ginamit ng husto at maayos ayon sa joint circular. Kasi mas kami nabudol taong bayan ang buong nabudol pinagkatiwala sa kanya itong confidential funds. Sangkatutak rin ang mga discrepancies na nakita sa mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 125 million pesos na naubos lang sa loob ng 11 days. Pero hindi tugma sa mga resibo. Kung titignan ninyo, yung supposedly na inaudit ay para po sa confidential fund na nirelease sa Office of the Vice President noong December 2022. Pero yung ginamit po nila ng mga acknowledgement receipt bilang justification dito sa pondong to na kanilang dinisburse o ginamit, kung mapapansin ninyo ay mayroong December 2023. Yung quarter na December 2023, wala ng confidential fund ang OBP. Napag-alaman rin sa paglilitis ngayong araw na ang pondo ay hindi naman nagamit sa kung saan dapat ginagamit ang confidential funds. Kulang-kulang rin daw ang mga sales invoice. Tanong na kailangang sagutin dyan is probable ba na ubusin itong 125 million sa loob lamang ng 11 days? Considering meron pang nakapasok dyan sa 11 days na yan na non-working holidays. So, kasi 20 yan, hanggang 31. So, syempre, meron Christmas break, etc. New Year. So, yun ang tanong doon Katakataka rin ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Miko Harina, Patty Ting, Andy Lim, Alejandro Piquit at iba pa na ayon sa prosekusyon dapat nakadeklara sa Commission on Audit ang tunay na pagkatao ng mga nasa likod ng mga pangalan. Subalit kahit mabusisi ang talakayan sa impeachment court, tila malamig ang ulo ni Attorney Lorna Kapunan dahil nagawa pa niyang humirit ng mga biro na sinaway na ng depensa. Your Honor, please, may we ask for a 3-minute recess for this? For what purpose, counsel? So you can go over the folders and so I can sit down. Trial is suspended for how many minutes, counsel? 3 minutes then. Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andy Lim. Kanya ko pala hindi mabasa, andilim. Kung merong andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm document just reading. It itself. says here. And No, counsel Your Honor. can it says andilim. I think you It's the know my way it point, Your sounds, Your Honor. Honor. It's like patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Piquit. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Pikit. Exactly, Your Honor, our point, Your Honor. Pikit. Counsel for the panel of prosecutors. I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Willard, aaralin rin raw ng prosekusyon kung sapat ba yung oras na ibibigay sa trial dahil nga medyo nagiging bitin ito dahil kailangang matapos ang impeachment trial bago magsimula ang sesyon ng Senado. Kung sakali raw, Willard, ay posible raw nilang mahiling na ibalik
sa hapon ang paglilitis kay VP Sara. Willard. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-ulat ng live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.